Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito po pag-uusapan po natin ay walang iba lang naman mga kababayan kung hindi yung testimonya nung ilan sa mga manggagawang ginipit nito pong isa sa mga kilalang bus company dito po sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, kung babasahin po natin itong nakita po nating balita galing po dito sa latest news at pakikinggan po natin yung reaksyon mga kababayan nitong mga nagipit na manggagawa, talagang malulungkot po kayo Kasi 'di ba, biruin niyo 42 na manggagawa ang nagsampa ng reklamo kaugnay ng paglabag sa karapatan pantao mga kababayan or etong grave coercion. Sabi dito, basahin po natin yung nilalaman ng latest news. 42 manggagawa nagsampa ng reklamo kaugnay sa umunay paglabag sa karapatan. Nagsampa ng reklamo ang 42 na manggagawa kaugnay sa umunay paglabag sa kanilang karapatan sa trabaho kabilang aligasyon ng grave coercion ayon sa isang human rights lawyer. Ayon kay Atty. Dino De Leon, kabilang sa mga reklamo ng mga manggagawa ang umunay pagbabawal sa kanila na makapagtrabaho, pagtawag sa kanila bilang ban at pagdeklara sa kanila bilang awol kahit sila ay patuloy na pumapasok. May ilan din umanong napilitang magbitiw sa kanilang posisyon. Iniulat din ang aligasyon ng presensya ng pulisya at ng mga armadong individual sa umunay pagkuha ng mga terminal. Bagamat nangangailangan pa ito ng masusing verifikasyon mula po sa mga kinauukulan. Ayon sa abogado, ang mga pangyayaring ito ay naganap sa panahon ng administrasyon ni Rodrigo Duterte sa gitna ng hidwaan na kinasasangkutan ng kampo ni Big Mama, ginit na naapektuhan ang mga manggagawa. Isa sa mga nabanggit sa ulat ay si Aling Josie na may 27 taon ng serbisyo. Siya ay isang dialysis patient at kabilang sa mga person with disability or PWD. Ayon sa kanyang pahayag, nakaranas siya ng matinding emotional na epekto sa mga nangyari mga kababayan. Sa ngayon, nananawagan ang mga manggagawa sa pamahalaan para sa investigasyon at aksyon. Hinihikayat din ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Justice na suriin ang kaso ng matukoy ang pananagutan ng mga sangkot. Patuloy pang hinihintay ang pahayag ng iba pang panig sa mga aligasyon mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo, ito palang si Nanay Josie, dialysis patient pa mga kababayan at PWD pa. At nagkwento ng kanyang karanasan at trauma doon po sa mga nangyaring pang-aabuso mga kababayan sa kanila nito pong may-ari ng isang kilalang bus company dito po sa ating bansa na kaibigan ni Rodrigo Duterte. So ngayon, ito ay play po natin. Sa kanila para isang firma lang tapos kuha ko na yung sarili kong pera sa pag-ibig. Pinahirapan talaga ako sa pabalik-balik. Okay. Okay, kita nyo yun Kumukuha lang mga kababayan ng benepisyo sa pag-ibig. Ibig sabihin baka naglo-loan itong si Nanay Josie. So anong nangyari? Pinahirapan pa siya. Pinabalik-balik pa siya kahit dialysis patient siya mga kababayan. Ganyan po katindi ang ginawa nito pong may-ari ng bus company na ito. Kasi alam naman po natin mga kababayan, kailangan po talaga ng pirma ng may-ari ng kumpanya para makapag-loan ka sa pag-ibig. So ngayon, anong nangyari dito kay Nanay Josie? Pinabalik-balik pa po siya. Ganyan po katindi mga kababayan ang ginawa po sa kanya. Kaya nga ako, personally, nananawagan ako sa Department of Justice at dito po kay Pangulong BBM, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat po talaga maimbestigahan po ito para malaman na mga kababayang Pilipino po natin ang ginagawang pang-aabuso sa kanila nito pong may-ari ng bus company na ito. Kasi grabe yung ginawa po sa kanila, pinadeklara silang awol, pinaban mga kababayan, and then ang pinakamatindi pa dito, pinilit magretiro. Kahit hindi pa araw ng pagre-retiro po nila. Kaya nga sa totoo lang, kawawa po yung mga taong katulad nito pong si Nanay Josie. So ngayon, eto pa mga kababayan, yung iba sa mga paliwanag nito pong mga kababayan nating manggagawa na naabuso mga kababayan at tinanggalan ng karapatan nito pong bus company na ito. So ngayon, sabi pa dito, araw ng pananagot.
42 na manggagawa humihingi ng hustisya. Dumating na ang inaasahang araw ng paniningil para sa 42 na manggagawa na ngayon ay lumalaban para sa kanilang karapatan. Sa kanilang panawagan, umaasa silang makarinig ang pamahalaan at agarang kumilos. Bispira ng Labor Day na magsampa ng kasong kriminal na grave coercion ang mga dating empleyado ng Baliakar Transit laban kina Big Mama, LRY at GYD. Ayon sa mga complainant, sila umano ang hinarang sa pagpasok sa trabaho, tinaguri ang ban, pinilit magbitiw o tahimik na tinanggal sa kanilang mga posisyon. Ang ilan pa sa kanila ay idiniklarang awol kahit malinaw na nais nilang magpatuloy sa trabaho. May mga aligasyon din noon nung panahon ni Rodrigo Duterte, may mga pulis at armadong individual na umanay sumakop sa mga terminal ng walang kaukulang utos mula po sa korte. Isang sitwasyon na ayon sa kanilang abogado ay nagpapakita ng umiiral na kultura ng kawalan ng pananagutan. Sa gitna ng mga paratang na ito, nanawagan ngayon ng mga manggagawa kay President Ferdinand Marcos Jr. na upang matiyak ang pananagutan ng mga sangkot. Sa huli, ang tanong, magkakaroon ba ng hustisya ang mga manggagawang ito at kikilos ba ang pamahalaan upang mapanagot ang mga inaakusahan mga kababayan? So ngayon ito, pakinggan po natin ang testimonya mga kababayan, ito po mga manggagawa na talagang inabuso daw, allegedly, nito pong bus company na ito. So ngayon ito, i-play po natin. Hinahin po sa natabo sa amon sa pagsulong sa awal ng pamilya. Nakatulad si Rachel Mada, 39 years old, nagtatrabaho bilang isa rapong doktor sa Baliakar Transit Corporation. Ang senaryo sa pahalin sa office ay lahat kami sa operation. Sa ako na natapoy isa man po sa napita niya na disway na naging pagwa tungkol sa palinaway. Ang senaryo is sa nagsunod ng komisyon sa terminal is ina-order kami nila na mas pagbiyahe without na subscribe or something sa nagdalo pero wala kami nagsunod. Ang trabaho niya, konduktor mga kababayan. Biyahe kami ang nilaro balik na mo pagpagwas. Ano na retaliatory ang nilalaging himo, ang nag-unit, wala kami ka biyahe. Kumo kay basta doktor and driver kami, yan sa ang driver na upod sa tunay. Kung wala kami biyahe, wala kami utang. O daw ang natapok sa mga ay hindi ba dapat mga kababayan pagkaarawan ka kahit wala kang biyahe, basta pumasok ka sa trabaho, dapat pasok na yon mga kababayan, may income ka. So ngayon ang sinasabi dito, pag wala silang biyahe, wala silang income mga kababayan, pero yung sahod nila, arawan. Anyway, tuloy pa natin. Kami nagbati, mga strike kami. So ako na napilitan kami nga magpangita sa way, magpakita mo kami income, may magpapman man ang among pamilya sa kami, maubra man lang kami, maubra naman ng isang ko naman maubra. Kaya wala kami na plano na mag-intra-intra sa ilang na-dispute na kami dito sa Yanston, but kami mga biktima lang sa bagato, wala namin sa nagabo sa ilang magpamilya. Kaya ako din kumbaga biktima lamang sila mga kababayan ng away pamilya. Kasi may away pamilya nga talaga dyan. Yung ginawa nitong sina LRY dun sa mga kapatid nila, kumbaga mga kababayan, tinanggalan nila ng karapatan doon sa negosyo. Kinasuhan nila. Kaya nga mga kababayan, napakatindi po nitong sina LRY, aka Small Boy. At na itong sina Big Mama at na itong sina GYD, kasi mismo mga tauhan na po nila ang nagkikwento ng karanasan nila doon po sa bus company. Anyway, tuloy pa natin. kailangan sa nisang nakambal. Nakabay ka sa 5 years na po namon na kinahanglan ang hustisya sa natapos sa akin sa hindi na kami na agencies na kadto, mapa-NCB, mapa-LRC, mapa-Court of Appeal, wala naging insakto na hustisya na. Gabi pa sa mga diyon. Nagreklamo daw sila mga kababayan sa mga korte, sa mga agency, pero wala daw nangyari. Boss, every day, na matanong pa daw yung pamatian mo sa mga taas na opisyales sa ating mga judicial system din sa Pilipinas na magkakaroon ng insakto hustisya na kapag marami kayo sa lahat.
Oh, nagreklamo sila sa korte pero wala silang nakuhang hustisya mga kababayan. Kasi nga, makapangyarihan ito pong may-ari ng bus company na ito. Lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil nga kaibigan po ni Digong itong si Big Mama. Kaya nga tinulungan nila agad-agad mga kababayan itong sina Big Mama dahil bukod sa kaibigan ni Big Mama itong si dating Pangulong Duterte, maliwanag din naman mga kababayan na si Alputera kasama ni Digong noong mga panahon na yon. At alam naman natin mga kababayan na ito pong asawa ni Alputera ay konektado dito po sa bus company na ito. Anyway, tuloy pa natin. Ito pa yung isang testimonya ng isang manggagawa. Balabar Transit Incorporated. Based sa ako na experience, nag-ikot lang kung may notice ko retire na kung hindi ko man ito 6 years old. Oh. So, sa akong napagsulit ko sa head office operation under investigation section, kung i-procedural mo ang isa ka-employee, dapat may ara o na do notice role or tweet notice role, notice to explain, notice of decision. Pero sa ako, nag-ibot na lang ko gipilit ko papirma sa admin office na notice ko retire ako effective September 20. Oh. Na-receive ko October 10, 2019. So, dito ko nagalaan na wala man ko nilaling tagaan chance na mag-explain kung ano ang akong nga side, na mag-defend ko ang akong nga side. Kumbaga parang pinagre-resign siya mga kababayan. Pinagre-retiro siya kahit wala pa siyang 60. Tapos wala man lang maayos na paliwanag, parang ganun yung sinasabi dito. Sa procedural sa labor, bali pag-receive mo sa notice to explain, tagaan ka pa 5 days para makagather ka sa evidence na para ma-defend mo ang imong part kung ano ang imong lahat. Pero sa notice to retire, wala na rin nakabutang kung ano ang cost. Bali ang natabo na pauntaton lang effective September 20, 2019 based sa akong notice to retire. Amo na lang. Dani, napanawagan ko natin sa DOJ kay BPM na katagaan ng justisya sa pag-abot ng liberty. Thank you. Oh, ayan. Nananawagan mga kababayan sa labor, sa DOLE, nananawagan din sa ating mahal na presidente na sana mabigyan daw po sila ng tamang hustisya. Kasi nga naman mga kababayan, unfair nga naman na basta siya pinatatanggal, pinagre-resign, kahit pinagre-retiro, kahit hindi pa naman siya 60 mga kababayan. At ang pinakamasakla pa dito, wala pang sapat na paliwanag kung bakit po sila pinapaalis sa pwesto nang ganun-ganun na lang, sa trabaho nang ganun-ganun na lang. Kaya nga unfair po ito. Dahil nangyari po ito nung panahon ng Duterte administration. Tapos ngayon mga kababayan, sa panahon po ni PBBM, gaya nga po ng sinasabi ko, kapag nalaman po ito ng ating mahal na presidente, automatic actionan po yan ni PBBM. Kasi ayaw naman po ng ating mahal na presidente na may nadidihado na mga kababayang Pilipino po natin. At unfair na unfair po yan nung panahon ni Digong, dahil nga saglip na kampihan ni Digong yung mga kababayang Pilipino po natin na manggagawa, mas kinampihan niya yung kaalyado niya. Ano po, na gumawa ng hindi maganda laban po sa mga tao po na ito. Ano po kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat lang po ba maimbestigahan ito pong pangyayaring ito at mabigyan ng tamang hustisya ito pong mga manggagawang ito na inabuso mga kababayan ng may-ari ng isang kilalang bus company dito po sa ating bansa allegedly. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.